Hello guys, welcome back to our channel. I am Janice Dehersi. Thank you for watching our video. So, meron akong ipapakita sa inyo. Alam niyo ba kung ano to? This is a certificate of eligibility sa civil service exam. So, meron akong insecurity paper, tapos meron din akong authentication. So, hindi ko maalala kung magkano to. So, anyway, bakit ko ipinapakita yung aking certification of eligibility? Tara! So, guys, this is just to inspire you para po maipasa nyo yung civil service exam. So, alam ko, hindi siya madali. Marami na yung sumubok, tapos yung iba nga ay nakaabot pa ng until 10 times bago maipasa yung exam. So in this video ay pag-uusapan po natin how to pass the civil service exam. So wala tayong script, although meron akong isinulat dito ng mga keywords para alam natin kung ano yung pag-uusapan natin. Pero hindi ako gumawa ng script, so usap lang tayo para magkaroon kayo ng idea at sana makatulong po sa inyo kung paano maipasa ang civil service exam. So I will be sharing based on my own experience. So actually for me, yung pinaka number 1 lang po talaga na maipapayo ko, which is the foundation of all para maipasa mo yung civil service exam is, of course, to review. So alam nyo na po yan. Pero i-share ko pa rin. Tapos, dahil yan lang po talaga yung pinaka-sekreto. Kahit na yung mga matatalino na, nagre-review pa rin po sila para maipasa po yung civil service exam. So, huwag maging kampante kahit matalino ka or marami kang stock knowledge, pero always review pa rin. So, by reviewing, dyan mo po madidiscover na sobrang dami mo na palang nakalimutan when it comes to basic knowledge. So, take note na in civil service exam, lahat po ay basic knowledge lang po talaga yung pinaka-foundation ng civil service exam. Ang importante lang ay marunong kang mag-analyze at umintindi doon sa questions. Pero lahat, for example, in numerical reasoning, how can you solve the numerical reasoning problems if you don't know the basics like percentage, ratio, and proportion, mga ganun. So please, always review. By reviewing, masu-surprise ka dahil maski na yung ako during my review, nagsi-self-review lang po kasi ako when I took my civil service exam. Tapos, at that time, I was taking my feasibility study or yung thesis sa college. So, medyo busy din, pero always have a time management para po makapag-review po talaga kayo. Alam ko maraming workers, alam ko maraming students na magte-take ng civil service exam. So, pinaka-importante din yung time management para makapag-review ka. So, merong mga nanay na kailangang mag-alaga ng mga anak. So, kung talagang goal mo na maipasa yung civil service exam, siguradong makakahanap ka ng time na makapag-review kahit na 10 minutes before you sleep. And when it comes to resources sa pag-review po, sobrang dami na pong available ngayon, especially if you have free wifi or unlimited wifi. So, lahat ay nasa internet na po. So, ako, nag-upload din po ako ng mga numerical reasoning tutorials. So, pwede kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel and our Facebook page. Nagpo-post din po ako minsan ng mga problem solving. So, as I have said, sobrang dami na pong resources para hindi talaga excuse yung walang pambili ng reviewer. Although, meron naman ding mga reviewer na mura lang sa Shopee. So, best reviewer nga pala na i-recommend ko ay yung Brainbox. Marami na po talagang pumasa sa Brainbox. Alam ko meron talagang mga tao na mas gusto nila yung may libro sila na hinahawakan habang nagre-review dahil mas namomotivate sila. Meron kasing ganun eh. So, Brainbox, try niyo po na sa Shopee. Tapos, maglalagay din po ako ng description link. Maglalagay din po ako ng link ng Brainbox reviewer sa ating description box. So, i-click nyo lamang po ang title ng video na to at sa baba po ay merong link po ng Brainbox reviewer. So,
Although hindi talaga ako nagpo-promote. Pero mga PDF files, libre lang mag-download ng mga PDF files. Sobrang dami sa Facebook group. So yan po ang i-share ko rin po sa inyo yan sa susunod natin mga video kung paano mag-download ng mga reviewers na libre, mga ganun. As I have said, review lang po talaga yung pinaka-sekreto po sa pagpasa ng civil service exam. So huwag kayong makinig dun sa mga nagsasabing hindi sila nag-review dahil at pumasa sila. So, di ba ang galing nila? So, bakit ko sinasabi na yung pagre-review is really the key to pass the civil service exam? So, syempre, kahit pag-usapan natin yung mga next natin na keywords and how to pass the civil service exam, bumabalik talaga tayo sa pagre-review. So, i-explain ko sa inyo. So, yung second natin na how to pass the civil service exam is to stay focused and be calm. So, as I have said, babalik tayo dun sa pagre-review. So, kasi, paano ka makapag-focus? Paano ka magiging kalmado kung hindi ka nag-review, di ba? Kasi yung pagre-review, para kasing, di ba, dagdag confident yun sa'yo kapag by the time na pupunta ka na ng exam, so parang hindi ka masyadong kinakabahan kasi at least nakapag-review ka. So, yung prayer mo na lang is sana merong lumabas din sa mga na-review mo. So, pero nakakadagdag talaga siya ng confidence. Tapos, mas makakatulong sa'yo na mag-focus. Kasi, isipin mo, kapag hindi ka focus, kapag hindi ka kalmado, sobrang daming pwedeng mangyari. Imagine that the civil service exam has a time limit. So, kapag hindi ka focus, kapag hindi ka kalmado, parang hindi mo na naiintindihan kung ano yung mga binabasa mo ng mga questions, di ba? So, napaka-importante na be calm and be focused. So, by the way, yung mga i-discuss po natin na how to pass the civil service exam is just the general na maaari mong gawin sa iyong sarili, mga ganun. Pero next video ay pag-uusapan po natin yung mga common mistakes na nagagawa po ng karamihan during the civil service exam na sigurado makakatulong din po sa inyo kung paano maging kalmado at paano makapag-focus during the exam. So please subscribe to our YouTube channel para lagi pong updated sa ating mga panibagong videos. Gagawa rin po tayo ng video on magbibigay ako ng mga tips on answering the civil service exam. So for sure makakatulong po dahil based on my experience po talaga, sobrang nakakatulong po talaga during the pag-a-answer na talaga sa civil service exam. So yung mga techniques na maaaring i-apply para mahabol yung time limit. So i-share po natin yan sa next po natin na video. So in this video, again, how to pass the civil service exam, pinaka number 1 lang po talaga for me is yung pagre-review. So time management para magkaroon ng oras sa pagre-review. And then the do's and don'ts, alamin yung mga do's and don'ts. We will also make a separate video for that. So, and of course, last but not the least in how to pass the civil service exam is to pray. So, lagi po magdasal bago magsimula yung exam kasi nakakatulong po talaga yung pagdarasal para at peace yung mind natin. Tapos, hindi tayo nawawala yung kaba natin kapag nagdadasal tayo. Tapos, makapag-focus tayo. So, take note po, sobrang laking impact kapag natitense ka or kapag kinakabahan ka dahil nga po sa time limit. So, again, lahat ng nabanggit ko talagang bumabalik dun sa pagre-review. So, once nakapag-review ka, once you have the feeling na palagay mo kaya mong sagutin yung exam dahil nga nag-review ka, so confident ka. And I assure you that it will bring you or it will give you a positive outcome after the civil service exam. So sana po ay meron kayong natutunan sa video natin on how to pass the civil service exam. So just be serious in reviewing po. So that's all for this video. Thank you for watching and have a nice day everyone.